Bakit ipinahihintulot ng Diyos ang mabubuting bagay na mangyari sa masasama? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang tanong na ito ay may pagkakatulad sa kasalungat na tanong na bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Ang parehong tanong ay tumatalakay sa tila kawalan ng hustisya na ating nasasaksihan araw-araw. Ang awit 73 ang aming sagot sa parehong tanong na bumagabag din sa mga awit. Sa gitna ng kaguluhan at paghihirap ng kanyang kaluluwa, kanyang isinulat, ngunit ang sarili halos bumagsak. Sa pagakbang ko'y muntik ng madulas. Sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga at sa biglang yaman ng mga masama. Awit 73, 2-3. Ang manunulat ng awit na ito ay si Asaph, isang tagapanguna ng mga mang-aawit sa templo. Hindi siya mayaman kundi isang taong itinalaga ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan ang unang Kronika 25. Ngunit gaya natin, nakaranas siya ng mga kahirapan at kwestiyon, ang kawalang katarungan ng lahat ng ito. Nasaksihan niya na may mga tao sa kanyang paligid na nabubuhay sa kanilang sariling pamamaraan at nakakamit ang lahat ng kayamanan at nararanasan ang kasiyahan sa mundong ito. Sinabi niya sa kanyang pagmamaktol, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat kataway malakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Awit 73, 4-5. Nasaksihan ni Asaph ang mga taong ito na hindi nakaranas ng maraming problema. Nababayaran nila ang kanilang mga bayarin. Marami silang kinakain at sagana sa lahat ng mga bagay. Ang mahirap na si Asaph ay nagtalaga ng kanyang buhay sa pangunguna sa mga awit at nagsisikap na maging matuwid sa Diyos. Ngunit ang masaklap, ang kanyang pagpapasya na maglingkod sa Diyos ay tila hindi nakatulong sa kanya upang umangat sa buhay. Nag-umpisa siyang mainggit sa mga mayayaman hanggang sa punto na questionin niya ang Diyos kung bakit niya hinahayaan ang ganitong mga pangyayari. Gaano kadalas na naiisip natin ang katulad ng iniisip ni Asaph? Itinalaga natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos, nasasaksihan natin ang masasama at ang mga taong walang kinikilalang Diyos sa ating paligid na nagkakamal ng salapi, nagkakaroon ng maraming ari-arian, ng magagarang bahay, tumataas ang ranggo sa lipunan at nakakapagdamit ng mamahaling damit habang tayo naman ay may pisikal na karamdaman at nahihirapan sa pinansyal. Ang sagot ay matatagpuan sa huling bahagi ng awit. Nainggit si Asaph sa masasamang tao hanggang sa matanto niya ang isang napakahalagang bagay. Nang pumasok siya sa santuaryo ng Panginoon, ganap niyang naunawaan ang kanilang hantungan. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin. Mahirap-hirap mang ito'y unawain. Gayunman, sa templo'y doong ko natuklas na ang masasama ay mapapahamak. Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Walang abog-abog, sila ay nawasak. Kakilakilabot yaong naging wakas. Parang panaginip na ako'y magising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. Awit 73, 16-20. Ang mga taong may pansamantalang kayamanan sa mundo, ngunit walang relasyon sa Diyos, ay literal na pulubi sa espiritual dahil wala sila ng tunay na kayamanan, ang buhay na walang hanggan. Napakaraming beses na hindi natin nauunawaan kung ano ang nangyayari sa atin o nauunawaan man kung paanong gumagawa ang probidensya ng Diyos. Nang pumasok si Asaph sa santuaryo ng Diyos, noon niya natanto na hindi siya dapat mainggit sa kayamanan ng masasama dahil ilusyon lamang ang kanilang kasaganaan. Naunawaan niya na ginamit ni Satanas ang lahat ng pandaraya upang hindi niya makita ang katotohanan ng Diyos. Pagpasok niya sa santuaryo, naunawaan ni Asaph na panandalian lamang ang kasiyahang idinudulot ng kayamanan, gaya sa isang magandang panaginip na isa lamang pansamantalang ilusyon, ngunit natatapos sa oras na tayo ay magising. Itinuwid ni Asaph ang kanyang sarili dahil sa kanyang kahangalan. Inamin niya na ang kanyang kawalan ng katwiran at kahangalan upang kainggitan ang masasama at manibugho sa mga mapapahamak. Pagkatapos, itinuon niyang muli ang kanyang isip sa kasiyahan sa Diyos matapos niyang maunawaan na higit ang taglay niyang kagalakan, kasiyahan,
kasapatan at tunay na espiritual na kayamanan sa manlilikha. Maaaring hindi natin makamit ang lahat ng bagay na gusto natin sa mundong ito. Ngunit isang araw, matatamasan natin ang kasaganaan sa walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Sa tuwing matutukso tayo na piliin ang ibang daan, dapat nating tandaan na ang ibang daan ay putol at walang patutunguhan. Mateo 7:13. Ngunit ang makipot na daan na nasa ating harapan, sa pamamagitan ni Jesus ang tanging daan na humahantong sa buhay na walang hanggan. Ito ang dapat nating pagkunan ng kagalakan at kaginhawahan. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Yaong hihiwalay sa'yo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko. Sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. Ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Awit 73:25, 27 hanggang 28. Hindi tayo dapat na mabahala o mag-isip ng kawalang katarungan kung tila nangyayari ang mabubuting bagay sa masasamang tao. Ang nararapat ay ituon natin ang ating pansin sa ating manlilikha at manahan sa kanyang presensya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Doon, matatagpuan natin ang katotohanan, kasapatan, espiritual na kayamanan at walang hanggang kagalakan. Iyan ang aming sagot sa tanong na bakit ipinahihintulot ng Diyos ang mabubuting bagay na mangyari sa masasama. Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.